Hinamon ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing si Senador Bato de la Rosa na harapin ang arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity. May unang balita si Darlene Kai. Sumuko siya. Nasaan na yung tapang niya? Nasaan na? Ipakita niya na talagang matapang siya na humarap. Humarap sa kanyang kasalanan. Yan ang mensahe ni Liore Pasco kay Senator Bato de la Rosa na pinaaresto na ng ICC o International Criminal Court bilang isa sa mga kasabwat o co-perpetrators daw sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saktong kahapon mismo ang ika-9 na death anniversary ng dalawang anak ni Nanay Liore na sina Crisanto at Juan Carlos. Para kay Nanay Liore, malaki ang papel na ginampanan ni De La Rosa bilang hepe ng kapulisan noon. Kung si Duterte ay number 1 na importante, si Bato, parehas silang number 1 din na napaka-importante. Bakit? Dahil siya yung nagpatupad. Although si Duterte yung nag-utos, pero si Bato talaga yung nagpatupad ng war on drugs. Pareho sila ng opinyon ni Sally Ramos na nasaksihan kung paano pagbabarili ng kanyang anak na si Cristita noon ding 2017. Kaya hanggang ngayon, ma'am, masakit. Pinamakamasakit sa buhay ko, ma'am. Mahal na mahal ko yung anak ko, ma'am. Hindi ko siya makalimutan. Kaya dismayado raw siyang hindi pa sumusuko at hindi pa nadadampot ang senador. Harapin niya ang kasalanan niya kasi kung mga anak namin, pinatay nila ng walang kalaban-laban, harapin niya, ma'am, harapin niya kami. Iba naman ang nararamdaman ng tiyuhin ni Kian de los Santos na si Randy. Ubos na raw ang kanyang luha mahigit 8 taon matapos pagbabarili ng mga pulis ang kanyang nooy 17 anyos na pamangkin. Actually, natawa ako doon sa eksena na may habulan. Kasi nang nakakita ko doon nung pinapalabas na sa Senate yung habulan. Sabi ko, ba't parang may habulan? Track and field yata. Hindi ko alam kung anong sports. May sports fest na ba sa Senate? Pero masaya raw siya at iba pang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa panibagong usad ng kaso sa ICC. Kaya hamon niya kay De La Rosa. Harapin niya yung kanyang, yung mga akusasyon. Kasi merong mga reklamo laban sa kanya. Harapin niya ng buong tapang ito. Sa isang pahayag, nanawagan ng samahan ng EJK victims na Rise Up for Life and for Rights sa Senado na isuko na si De La Rosa sa ICC. Dapat daw respetuhin ng Senado ang obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Huwag daw dapat protektahan si De La Rosa na kasabwat daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paggawa ng Crimes Against Humanity. Dati nang itinanggi ni na Duterte at De La Rosa na may kinalaman sila sa extrajudicial killings. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News.